Welcome to Love Lines. Lang natin siya man lang. So yun, plus microphone. Yung una niya hanap. Panghuhuharap mo. Salamat may pagkain. Salamat may bahay. Salamat. Sabi ko, Manong, mukha yatang yayaman tayo agad dito ah. Ang mahal ng balot natin ah. I'm expecting only 15, 16. Pero you know what? I did not think of that. Why? Because sabi ko, bibili ako hindi dahil gusto ko ng balot. Bibili ako kasi gusto kong tulungan si Kuya. Ganun nga. Dahil gusto ko mabigyan si Kuya ng pag-asa na mabuhay, na alam niyang people care. Bumili po ako ng balot dahil sahod ko naman, binigay ko sa aming mga bar. Sa amin. Ito ay bagay na nagagawa namin, nagagawa ng karamihan ko, hindi lang po kami, yun ay dahil sobra tayo nagpapasalamat kahit papaano. Procrastination, ano yun? Mamaya na, hindi pa naman deadline. Naku, may tinamaan dyan. Sinong tinamaan? Si Miss and Mr. Mamaya na, hindi pa naman deadline. Or si tinatamad pa ako bukas na. Anong hihintayin mo ba yung pakiramdam ng tinatamad? Baka matapos yan, March na. Lagot tayo dyan. Tinatamad po ako bukas na. Or need ko ng momentum. Ayan na naman si momentum eh. Kailan ba darating yan si momentum? Diba? Pag talagang submission na, no? Iba-iba tayo na intindihan natin. But we have to be very careful with this kind of attitude. Because in the long run, these are the things that will cause us stress. That will make us feel not okay. Diba? Like yung sinasabi sa anak ko, kapag binigay ni teacher ang written words, gawin mo na. Sasabihin ng anak ko, bukas na. Sasabihin ng anak ko, two only. Sisiw, kayang-kaya. Anak, pag bukas dumating ang 4, 6 na yan. Diba? Hindi na siya okay. Sabi ko sa kanya, while it is okay, then do it now. Tama, Romel. Tama yan. Gawin mo na agad. Para hindi ka na mahirapan. Because you don't know ilan pa ang gagawin mo. So, avoid procrastination. Pangalawa, addiction. Ano ito yung addiction? Ayan. Addiction sa tulog. Kagigising lang, matutulog ka naman. Hindi mo alam kung anong pinaglalaban sa buhay. Okay? I love sleeping. Or, ayan, panunood ng TV. Dahil mahina internet, TV na lang. TV sa umaga, TV sa hapon, TV sa gabi. Or, ayan, video games. COD.
Sino nagsi-COD dyan? COC? Okay? There's nothing wrong with this, no? There's nothing wrong with this. It's just that when we eat. Kasi alam nyo, paano ka maglalaro ng bongga kung alam mo may gawain ka pa? Diba? How will you enjoy it? Fully, kung alam mo at the back of your mind, meron ka pang tatapusin. I-prioritize, tapusin mo muna lahat ng trabaho, then after that, then you can play. Okay? So next one, idleness. Ito talaga ay isang bagay na we have to overcome. Everyone should be overcome. Ano yun? Idleness means katamaran. Okay? So sabi nga ni Saint Benedict of Nursia, idleness is an enemy of the soul. Spiritually kasi po, pag ang tao ay tinatamad or tamad, dyan, ayan ang ginagamit ng bad spirit, no? Ni Satan, ng devil, para i-tempt tayo gawin ng mga bagay na hindi tama. Kasi nyo, minsan, yung iba ay nambubuli, no? Online. Bakit? Kasi hindi busy kung ano-anong iniisip, no? Kaya, idleness is the enemy of the soul. Self-practice. Ganun din, no? How can you overcome idleness, yung katamaran? Then you have to do it every day na hindi ka maging tamad. Do your responsibility. Right? Idleness. Then the last one would be negativism. Ano yung tao na optimistic? I'm an optimist. Nakasmile ang baby. Tuwan-tuwa ang baby kay dito. Naglalaway view. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.